Nakailang baling na ako pero hindi talaga ako makatulog. Nagsisimula ng sumakit ang likod ko dahil sa matigas na higaan. Nangangati na din ang balat ko dahil sa mga kagat ng lamok. Naligo pa ako bago ako mahiga pero init. Nainit na ako at pinagpapawisan. Tuwing ihi ako ay kailangan ko pang lumabas ng kwarto. Nakakarindi din ang mga huni ng lamok na lumilipad malapit sa tenga ko. Walang screen ang pinto at bintana kaya naman malayang nakakapasok ang mga lamok. Nangangati na din ang balat ko dulot ng mga kagat nila. Hindi ko din mapigilang hindi kamutin at pakiramdam ko nagsusugat na. Nagsilbing pambugaw ng lamok ang electric fan na nakalagay sa number 3. Hindi nakakatulong ang hangin na binubuga nito dahil pinagpapawisan pa din ako. Grabe namang parusa neto. Hindi pwedeng ganito lagi, dapat kahit sa isang guest room ako matulog. Kung hindi niya ako makita bilang asawa, sana makita niya ako bilang tao. Parang instant naging purita ako sa lagay. Kung ito, no cash, no phone, no anything. Tumulo ang mga luha ko. Naalala ko ang sinabi ni Alwin kanina na hindi na ako mag-aaral, wala na din akong makakausap sa mga kaibigan ko. Ngarag akong gumising kinaumagahan. 6:00 bumangon na ako para ako mismo ang maghanda ng almusal niya. Sabi ni Manang, egg, ham, fried rice at coffee daw ang madalas na almusal ni Alwin. Mas madaling gawin kaysa sa ibang potahe. Oh, Hija, nahirapan ka bang natulog? Sabi ni Manang. Medyo nahihilo nga din ako dahil sa puyat, mahapdi din ang mata ko dahil sa pag-iyak. Madami po kasing lamok, wika ko. Nagsalang na ako ng kawali, dapat matuto ako sa lahat ng gawain para hindi ako mahirapan. 2 linggo lang dapat matuto na ako. Naku, ang dami mong pantal at sugat. Sabi ni Manang. Mahina ko siyang ngitian. Ayos lang po ako, sabi ko. Hinihintay ko lang uminit ang kawali para masimulan ko na ang pagprito. Hahanap ako ng gamot, gamutin natin. Yan. Naku, masisira ang maganda mong balat, Anya. Madami nga akong kagat. Mayroon pa ako sa aking pisngi, liig, mga braso, hita at binti. Hanggang ngayon nga Makati pero tinitiis ko na lang na huwag kamutin dahil ang iba kung mga nakamot nagsugat na at medyo mahapdi. Naisalang ko na ang ham, medyo tumatalsik pa ito kaya naman natatakot ako. Umiilag-ilag ako. Bakit ba lahat na lang ay mahirap? Ako na ang gagawa niyan, halika rito at gamutin natin ang mga pantal mo, tawag sa akin ni Manang. May hawak siyang ointments at umupo siya sa chair na nasa center island table. Hindi ko kasi maintindihan din niyang asawa mo kung ayaw kanyang makatabi sa kwarto, sa guest room na lang sana patulugin, Anya. Galit po siya sa akin, Manang. Hindi iyon sapat na dahilan. Kung wala siyang pakialam sa'yo, bakit kailangan ka niyang pahirapan? Kinuha pa niya ang mga pera mo. Hindi ako nakaimik. Medyo naginhawaan ang makating balat ko sa ointment na pinahid ni Manang. May cooling effect kasi siya sa balat. May mga kakilala ako na galing sa fixed marriage pero maayos namang nagsasama ang mga magulang niya. Fixed marriage sila. Noong bago pa lang silang nagsasama. Hindi sila natutulog sa isang kwarto. Wala nga silang pakialamanan noon. Nagulat ako sa kwento ni Manang. Fixed marriage lang pala ang mga in-laws ko. Sinisikap din ni Wilma noon na maging isang mabuting asawa. Pero nang mainis. Dahil 3 buwan na at wala pa ding pakialam si Alfonso, ayon at
Nakipagsabayan siya sa asawa niya. Ngumiti si Manang at umiling-iling. Uuwi si Alfonso na lasing, uwi din siyang lasing. Minsan mas malala pa gagawin niya, mag-out of town sila ng mga kaibigan niya. Hanggang sa napapansin ni Alfonso ang mga ginagawa niya. Nag-komprontahan sila. Kaso magkaiba naman kasi kami ng biyenan ko. Iba din ang lalaki kong biyenan kay Alwin na mas mahigpit. Lahat. Gusto niyang pakialaman. Sinabi ni Wilma na naglilibang lang siya. Kaysa maburyo sa bahay, maglalagi ako dito sa bahay, pero bigyan mo ako ng 2 buwan na maging asawa mo. Kung hindi pa din umubra at hindi mo ako magustuhan o hindi kita magustuhan, maghiwalay tayo, iyan ang sinabi ni Wilma. Si Mommy Will kaya ang unang nagmahal. Sa kanilang dalawa kaya niya ginagawa. Iyon. May nobyo noon si Wilma, mahal niya. Iyon. Kahit spoiled siyang bata, sumunod pa din siya sa gusto ng kanyang mga magulang nang sabihing nakatakda siyang ikasal sa iba. Ako kaya? Magagawa din kaya akong mahalin ni Alwin? Kulang na lang idikta niya lahat ng kilos na gagawin ko eh. Ninitian ako ni Manang. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat, anya. Hinaplos pa niya ang mga kamay ko. Good morning, I'm my daughter-in-law. Nagulat ako as biglang pagdating ni Mommy Wilma. Si Manang ay mukhang hindi man lang nagulat. Good morning, Mommy, bati ko pabalik. At ninityan siya. Pero hindi siya ngumiti. Nakatingin lang siya sa akin at mukha siyang galit. Manang, tawagin mo si Alwin, utos niya. Kay Manang. Bigla tuloy akong kinabahan. Mabilis kong nilapitan ni Mommy una. Niyang tinignan ay ang mga binti ko, mga braso hanggang sa aking mukha. Umiling-iling siya at mukha siyang dismayado. Sa maid's quarter ka ba natulog? Tanong niya. Hindi ko pwedeng sabihin ang totoo. Dahil ayaw kong magalit siya kay Alwin. Mabilis akong umiling-iling. Hindi po, Mommy, sagot ko at mabilis. Umiling. Mukhang hindi siya naniniwala sa akin. Mom. Napabaling ang tingin namin ni Mommy kay Alwin na parating. Bagong gising lang siya, medyo magulo ang buhok niya at nakasuot siya ng shirt at board shorts. Tinignan siya ng seryoso ni Mommy. Tinignan din ako ni Alwin. Mukha na siyang galit sa akin. Baka iniisip niya na nagsumbong ako sa Mommy niya. Sa maid quarters mo siya pinatulog? Tanong ni Mommy sa seryosong tono. Hindi sumagot si Alwin, nakatingin lang siya ng seryoso. Hindi po, Mommy, wika ko. Ayaw ko. Magalit pa sa akin si Alwin at baka kung ano pa ulit ang gawin niya. Huwag mo na siyang pagtakpan, Anya. Hindi sumagot si Alwin. Nanatili siyang tahimik. Manang, ilipat mo ang mga gamit ni Pauline sa kwarto ni Alwin, utos ni Mommy kay Manang. May dala na pagkain si Mommy kaya naman hindi ko na tinuloy ang pagluto ko ng almusal ni Alwin. Seryoso sila ng Mommy niya, nakaupo kaming tatlo sa harap ng hapag. Alam ko kung ano ang nangyayari sa inyo, kaya naman pumunta ako agad dito. Bumuntong hininga si Alwin at hindi umimik. Binaba ko ang tingin ko at sinimulang kumain. Masarap ang mga dalang pagkain ni tita, kaya naman ganado akong kumain. Dapat nagsasama kayo sa iisang kwarto. Para saan pa na nagpakasal kayo? Wala pa ding imik si Alwin, ako naman ay nagbaba ng tingin. Hindi ko na lang sila pinansin pa. Remember, son, ikaw ang nagsabi na magpakasal kayo ni Pauline. You're a man for doing that. Pero sana bigyan nyo ng
Pagkakataon ang pagsasama niyo na. Maging maayos. Kumakain ako pero lumilipad ang utak ko. Parang ang hirap pala ng pinasok ko. Ang hirap pala magkaroon ng asawa. Magsisisi ako kung wala akong ginawa. Gagawin ko ang lahat para maging maayos kami ni Alwin. Gagawin ko ang lahat hanggang sa magkaroon na din ako ng puwang sa buhay niya at matutunan na niya akong mahalin. Nang matapos kaming kumain ay tinanong ni Mommy kay Manang kung nasa kwarto na ba ni Alwin ang mga gamit ko. Ninitian niya ako at tinapik sa akin balikat. Si Alwin naman ay nailing lang na. Tila ba iniisip niya pinagkakaisahan namin. Siya ng mommy niya. Dito titira si Almira, sabi ni mommy kay Alwin. Hanggat hindi ko nalalaman na hindi kayo nagiging maayos ni Pauline, dito siya titira. Don't tell what to bribe her also. Walang nagawa si Alwin at natahimik na lang. Mukhang hindi talaga niya kinokontra ang mga sinasabi ng mommy niya. I'm done here. May meeting pa ako, wika ni Alwin at agad nang tumayo. Tinignan lang namin siya habang naglalakad paalis ng dining. Don't worry, I got your back, always, Annie. Mommy. Nginitian ako at inakbayan. Buti na lang hindi sumama ang mommy mo. I'm sure mag-aalala iyon sa'yo lalo. Sa mga pantalang lamok sa katawan mo. I'm sorry, Hija. No, paano kung madenggi ka? Oh God. Nangiti ako sa pagiging concern niya sa akin. Sana si Alwin din maging concern sa akin. Kahit bilang tao man lang. Mommy, ano pala ang ginawa mo nun? Para magustuhan ka ng asawa mo. Tanong ko. Baka makatulong ang mga nagawa niya noon para naman mahalin ako ni Alwin. Noong una, pinagsisilbihan ko siya. Hindi niya ako nakikita bilang isang asawa. Kaya, noong nagsawa ko sa mga ginagawa kong effort, naku, sinabayan ko nga siya. When he noticed it, he confronted me. Maybe she wants responsible wife. Paano ko gagawin iyon kung hindi naman siya responsableng asawa? Ikaw po ba ang unang nagmahal? Mukhang wala talaga akong pag-asa. Mula noon, lagi na siyang nag-e-effort. Niligawan pa niya ako, usal niya at natawa. Don't worry. Mamahalin ka din ng anak ko. Umalis din agad ang mommy ni Alwin kaya. Naman sumunod na din ako sa silid niya. Para maayos ko ang mga gamit ko. Pagbukas ko ng pinto ng kanyang kwarto, ay sinalubong ako ng malamig na temperatura galing sa aircon. Dahan-dahan akong naglakad at bumungad sa akin ang panlalaking silid niya. Parang kahapon lang imposibleng magsama kami sa iisang kwarto pero ngayon, heto na ako. Nilibot ko ang tingin ko sa buong paligid. Hinahanap ko kung saan nakalagay ang mga gamit ko. Napukaw ng atensyon ko ang picture frame na nasa nightstand. Nasa ilang metro ang layo nito sa akin. Pero hindi ako maaring magkamali. Sumikdo ang tibok ng puso ko at medyo nanginig ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero alam ko kung ano ito. Nagsiselos ako. Nilapitan ko ito at tinignan ng maayos. Ang isang frame ay larawan ng babae half body ang kuha. Maganda siya, may magagandang feature sa mukha. Bakit nga ba nawala sa isip ko na may mahal nga pala si Alwin kaya pinakiusapan niya ako noon na umurong sa kasal. Ang isang frame ay picture nilang dalawa. Nakaharap sa kamera ang babae at si Alwin naman ay hinalikan siya sa kanyang pisngi. Sobrang sweet nila. Kita din sa mukha ng babae kung gaano siya kasaya at ka-in-love kay Alwin. Don't you dare touch that. Napatalon ako. Sa gulat sa biglang pagsigaw ni Alwin. Hindi ko nga hinawakan at nagkasya na. Lang akong silipin ito. Humakbang ako palayo sa nightstand.
Kita ko ang seryosong mukha ni Alwin. At hindi lang iyon, kita ko kung gaano siya kahot sa itsura niya ngayon. Nakatapis siya ng tuwalya at tila banang aakit ang macho niyang katawan para himasin ko. Tiaske, huwag mo nang tangkain. Hinding. Hindi kailanman ako papato sa'yo. Mapang-uyam niyang wika at tumalikod. Nangilid ang mga luha ko. Napakasakit. Talaga sa kalooban ang ginagawa niyang pagtrato sa akin. Tila ba nandidiri siya sa akin. Nagpunas ako ng luha at agad nilapitan ang maleta ko na nasa tabi ng couch. Saan ko naman kaya ilalagay ang mga gamit ko at baka kahit sa walk-in closet niya ay hindi din welcome ang mga gamit ko. Sa couch ka matutulog, anya, nasa pinto siya ng kanyang walk-in closet habang inaayos ang kanyang belt. Hindi naman ako nag-assume na hihiga ako sa tabi niya. Wala ka namang pakialam sa akin, baka pwedeng hayaan mo akong mag-aral. Buong lakas kong sinabi. Sumeryoso siya ng tingin sa akin. Hindi naman siya galit, tila nag-iisip siya. Bumuntong hininga siya at naglakad diretso sa pinto. Hindi ba talaga niya ako kakausapin tungkol sa setup namin dito? Mag-usap tayo pagdating ko, anya. At sinara na ang pinto.